Naririnig mo ba ang paglagutok ng buto sa ilalim ng makapal na yelo o sadyang ang katahimikan ng gabi ang dahan-dahang lalamon sa iyong kamalayan? Paano kung ang bawat hila mo sa iyong bingwit ay hindi pagkain ang ibinibigay sa iyo, kundi isang sumpa na matagal nang ibinaon ng dagat? Ano ang gagawin mo kung ang multo ng iyong nakaraan ay literal na gumagapang sa iyong pintuan, bitbit ang mga butong kinalimutan na ng panahon? Handa ka bang haplusin ang mukha ng kamatayan para lamang makahanap ng init sa gitna ng walang hanggang taglamig? Sa episode na ito, dadalhin tayo ng ating pasaporte sa nagyelong baybayin ng Greenland, sa gitna ng malupit at mapanganib na Arctic Circle. Tutuklasin natin ang trahedya at muling pagkabuhay ni Arnak, ang dalagang itinapon sa dagat na naging The Skeleton Woman. Susundan natin ang yapak ni Elias, isang mapag-isang mangingisda na makakabingwit ng isang bagay na higit pa sa kanyang kinatatakutan. Isang paglalakbay patungo sa puso ng liwanag sa kadiliman, kung saan ang bawat patak ng luha ay may kapangyarihang bumuhay, at ang bawat tibok ng puso ay isang awit ng pag-asa. Siguraduhin mong nakasuot ang iyong makapal na jacket, dahil sa Greenland, ang lamig ay hindi lang pumapatay ng katawan, nagnanakaw din ito ng kaluluwa. Pero bago tayo magsimula, mga ka-Dark Passenger, ihanda nyo muna ang inyong mga sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag rin kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard! This is Dark Passport. Sa bansang Greenland sa Arctic, kung saan ang hangin ay humahagupit, ang dagat ay kulay abo at puno ng tipak ng mga yelo, naninirahan ang dalagang si Arnak. Ngunit ang ganda ng paligid ay kabaligtaran ng dilim na nagaganap sa pampang. Hinihila siya ng kanyang ama patungo sa gilid ng isang matarik na talampas. Ang kanyang ama, na isang makapangyarihang mangangaso, ay nanggagalaiti sa galit dahil tumanggi si Arnak na pakasalan ang lalaking napili nito, isang mapang-aping pinuno ng kanilang tribo. Ama, nakikiusap ako. Hikbi ni Arnak, habang ang kanyang mga tuhod ay bumabaon sa nagyelong lupa. Ama, nasasaktan ako. Huwag mo akong itapon sa kailaliman. Ang dagat ay walang ahwa. Tiningnan siya ng kanyang ama nang may malamig na mga mata, mas malamig pa sa hanging Arctic. Ang anak na hindi sumusunod ay walang puwang sa aking tahanan. Kung ayaw mong maging asawa ng isang pinuno, maging asawa ka ng mga isda sa ilalim. Mas pipiliin ko pang yakapin ang kamatayan kaysa ang isang buhay na walang pag-ibig. Sigaw ni Arnak, isang huling pagpapakita ng tapang sa kabila ng panginginig. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang iyong nais, galit na tugon ng ama. Sa isang malakas na tulak, nahulog si Arnak. Ang kanyang huling hininga ay naging usok sa hangin bago siya lumubog sa napakalamig na tubig. Habang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw mula sa ibabaw, naramdaman niya ang hapdi ng alat at ang bigat ng sumpa. Doon, sa madilim at tahimik na kailaliman ng dagat ng Greenland, ang sumpa ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga laman ay unti-unting tinuktok at tinangay ng mga gutom na nilalang ng dagat. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang hinanakit, ang kanyang espiritu ay tumangging lumisan. Ang bawat buto niya ay nanatiling magkakadugtong, naghihintay sa putik at dilim. Tila bulong ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng dagat. Naiwan si Arnak na isang kalansay sa ilalim ng yelo, isang lihim na ibinaon ng dagat, naghihintay ng kamay na sapat ang tapang upang muli siyang iahon. Sa isang maliit na nayon ng mga Inuit sa Greenland, kung saan ang mga bahay ay gawa sa pinagtagping balat ng hayop at mga bato, abala ang lahat sa paghahanda para sa Polar Night, ang mahabang panahon kung kailan hindi sisikat ang araw. Ngunit si Elias ay nanatiling nakaupo sa tabi ng kanyang kayak, tahimik na hinahasa ang kanyang mga kawit na gawa sa buto. Elias, Tawag ni Nanok, ang matandang leader ng kanilang pangkat na may mga markang tato sa mukha na sumasagisag sa karunungan. huwag kang lalayo sa pampamayong gabi. Ang hangin ay may dalang kakaibang amoy, amoy ng lumang yelo at galit na dagat.
Tumingin si Elias sa dagat na tila kumukulo sa lamig. Pinuno, ang pamilya namin ay wala nang makain. Kung hindi ako lalayo, wala akong mahuhuling sapat para sa amin. Ang takot ay hindi nakakapuno ng tiyan. Ang dagat ay hindi lang nagbibigay ng pagkain, Elias. Seryosong tugon ni Nanok habang humahawak sa kanyang anting-anting na yari sa ngipin ng walrus. Minsan, ito ay humihingi rin ng kapalit. Sinasabi ng mga ninuno na ang mga espiritu ng kailaliman ay nagigising kapag ang buwan ay ganito kaputla. Huwag mong hamunin ang hindi mo naiintindihan. Humisilang si Elias, isang ngising sarado ang isip. Ang tanging espiritong kinatatakutan ko ay ang gutom. Mauuna na ako. Itinulak ni Elias ang kanyang kayak sa tubig. Ang tunog ng paghiwa ng bangka sa manipis na yelo ay tila isang babala. Habang lumalayo siya sa pampang, ang mga sulo ng nayon ay naging maliliit na tuldok na lamang ng apoy hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Pagdating sa gitna ng dagat, kung saan ang lalim ay hindi na masukat, inihulog ni Elias ang kanyang mahabang lambat. Nanatili siyang tahimik, nakikinig sa bawat galaw ng tubig. Lumipas ang ilang oras hanggang sa biglang nakaramdam siya ng isang marahas na hila. Halos tumalon ang kanyang puso sa lalamunan nang sumadsad ang gilid ng kanyang kayak. Heto na, sigaw niya sa hangin. Napakabigat. Marahil ay isang dambuhalang halibut o isang batang balyena. Buong lakas niyang hinila. Ang kanyang mga braso ay nangangatal sa bigat, at ang lambat ay tila nagigit-git sa kanyang mga palad. Ngunit habang lumalapit ang huli sa ibabaw, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Walang pagkapalo ng mundo. Walang pagwisik ng tubig. Isang patay na bigat lamang na tila galing sa pusod ng mundo. Nang tuluyan ng lumitaw ang huli sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang sigaw ni Elias ay nabara sa kanyang lalamunan. Ang dumungaw sa ibabaw ng tubig ay hindi isda, kundi ang bungo ng isang babae na nakabaon ang kawit sa isang buwang ng mata. Ang mga buto nito ay balot ng itim na lumot na tila mahabang buhok, at ang mga panga nito ay nakabuka sa isang tahimik at walang hanggang hiyaw. Anong klaseng sumpa ito? Bulong ni Elias, habang ang lamig ng Arctic ay tila nanuot sa kanyang mga buto nang makitang ang mga daliring buto ng kalansay ay dahan-dahang kumakapit sa gilid ng kanyang kayak. Nanigas ang buong katawan ni Elias habang nakatitig sa bungo na nakasabit sa kanyang bingwit. Ang mga mata nito ay dalawang madilim na butas na tila humihigop sa liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging tunog sa gitna ng dagat ay ang paghampas ng yelo sa gilid ng kanyang kayak at ang mabilis na paghinga ni Elias na nagiging usok sa hangin. Hindi ito maaari. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Isa lamang itong panaginip. Isang masamang biro ng dagat. Ngunit hindi ito biro. Sa isang biglang paggalaw ng tubig, ang kalansay ay tila sumunod sa hila ng tali at ang mga buto ng braso nito ay lumabas sa ibabaw, dahan-dahang kumakawit sa gilid ng kanyang kayak. Ang tunog ng pagtama ng buto sa kahoy ay parang hatol ng kamatayan. Sa sobrang takot, binitawan ni Elias ang tali ng lambat. Ngunit huli na. Ang kawit ay nakabaon ng malalim sa tadyang ng kalansay, at ang kabilang dulo ng tali ay nakapulupot sa kanyang binti at sa katawan ng kayak. Sa bawat pag-alon, ang kalansay ay tila pilit na umaakyat patungo sa kanya. Lumayo ka, sigaw ni Elias habang buong lakas na isinasagwan ang kanyang kayak pabalik sa pampang. Ngunit ang kalansay ay hindi lumayo. Dahil sa bilis ng kanyang pagsagwan, ang katawan ng babaeng kalansay ay tila lumilipad sa ibabaw ng tubig, sumusunod sa kanya na parang isang anino na hindi maiwan-iwan. Ang mahabang lumot na nakakabit sa bungo nito ay humahampas sa hangin na tila mga buhok ng isang halimaw. Nang marating ni Elias ang mabatong dalampasigan, tumalon siya mula sa kayak at tumakbo patungo sa kanyang munting kabin. Hindi siya lumingon pero naririnig niya ang bawat lagutok ng mga buto sa likuran niya. Bakit ka sumusunod? Hiyaw ni Elias habang binabagtas ang makapal na nyebe. Ang tunog ay hindi humihinto. Bawat hakbang ni Elias ay katumbas ng isang kalansing ng mga buto sa matigas na yelo. Tila ba ang kalansay ay buhay at tumatakbo rin gamit ang apat na paa sa kanyang likuran. Sa wakas, narating niya ang kanyang kabin.
Mabilis niyang binuksan ang pintong gawa sa mabigat na kahoy, pumasok sa loob, at itinulak ang trangka. Humilig siya sa pinto, ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. "Ligtas na ako," bulong niya sa sarili, habang pilit na kumakalma. "Ligtas na ako rito sa loob." Ngunit sa katahimikan ng silid, may narinig siyang isang tunog mula sa sahig, malapit sa kanyang mga paa. Isang tunog ng tuyong buto na kumakaladkad sa kahoy. Dahan-dahang ibinaba ni Elias ang kanyang tingin. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng natitirang baga sa kanyang apuyan, nakita niya ang dulo ng lambat. At sa dulo nito, sa loob mismo ng kanyang kabin, ay ang bungo ni Arnak, nakatingala sa kanya, ang mga panga ay bahagyang nakabukas, tila may gustong sabihin na hindi mabigkas ng isang patay. Ang skeleton woman ay pumasok kasama niya. Hindi dahil gusto nitong manakit, kundi dahil sa takot ni Elias, kinaladkad niya ito patungo sa kanyang mismong tahanan. Sa loob ng maliit na kabin, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo sa labas. Nakasandal pa rin si Elias sa pinto, ang kanyang hininga ay mabilis at putol-putol. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa naghihingalong apoy sa kanyang apuyan, na nagbibigay ng mahahaba at sumasayaw na anino sa dingding. "Hindi! Paano ka nakapasok?" bulong ni Elias, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bungo na nasa sahig. Dahil sa pagkataranta ni Elias kanina, hindi niya napansin na ang tali ay nakasabit sa kanyang bota. Sa kanyang pagtakbo, kinaladkad niya ang skeleton woman sa loob ng silid. Ang mga buto nito ay nagkabuhol-buhol sa mga kagamitan ni Elias, sa mga balat ng hayop, sa mga sako ng pagkain, at sa mga kahoy na panggatong. Ang kalansay ay nakadapa, ang mga buto ng braso ay nakabaluktot sa kakaibang anggulo, at ang mga tadyang ay tila nakayakap sa sarili nitong bungo. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang halimaw na humahabol sa kanya. Mukha na itong biktima. "Anong klaseng nilalang ka?" tanong ni Elias, bagamat alam niyang walang sasagot. "Isang tupilak ba? Isang sumpa na ipinadala ni Nanok para parusahan ako." Dahan-dahang lumapit si Elias, bitbit ang isang pirasong kahoy na may apoy para magsilbing sulo. Habang inilalapit niya ang liwanag, nakita niya ang mas malalim na detalye. Ang mga buto ay hindi lamang puti, ang mga ito ay may mga marka ng ngipin ng isda at gasgas mula sa mga bato sa ilalim ng dagat. Ang mahabang lumot na tila buhok ay basa pa rin at amoy alat ng kailaliman. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Elias. Ang takot na kanina ay nagpapatakbo sa kanya, ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ay ang awa. Nakita niya kung paano nabaon ang kanyang kawit sa pagitan ng mga buto ng dibdib nito. Nakita niya kung gaano ito nakakaawa sa pagkakahandusay sa sahig, isang nilalang na itinapon, kinalimutan, at ngayon ay nabingwit pabalik sa isang mundong hindi na kanya. Napakasakit siguro nito, bulong ni Elias sa sarili. Ang mabulok sa dilim habang ang mundo ay nagpapatuloy sa itaas. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang bungo ay bahagyang gumalaw. Hindi ito marahas, kundi isang tila pag-iling dahil sa bigat ng bingwit na humihila rito. Tila ba ang skeleton woman ay pagod na sa pagkawasak? Humugot ng malalim na hininga si Elias. Inilapag niya ang kanyang sulo at dahan-dahang lumuhod sa harap ng mga buto. "Hindi ako mamamatay tao, at hindi ko rin kayang panoorin ang isang espiritu na nagdurusa sa aking sahig," sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Dahan-dahan, iniunat ni Elias ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa bungo. Inasahan niyang kakagatin siya nito o kaya ay susumpain, pero nanatili itong tahimik. Nang mahawakan niya ang malamig na buto, naramdaman niya ang isang kuryente ng lungkot na tila dumaan sa kanyang buong katawan. "Hayaan mong tulungan kita," sabi ni Elias. At sa gabing iyon, sa loob ng kabin sa gitna ng Greenland, ang mangingisda at ang kalansay ay naging magkasama sa isang tahimik na kasunduan. Ang loob ng kabin ay napuno ng tunog ng pag-aapoy ng kahoy at ang mahinang pagpispis ng nyebe sa bintana. Sa gitna ng sahig, ang mangingisdang si Elias ay hindi na nakatayo sa takot. Siya ay nakaluhod sa harap ng isang tumpok ng mga buto na tila ba isang banal na altar. "Huwag kang matakot," bulong ni Elias, bagamat alam niyang siya ang unang natakot. "Aayusin ko ito. Hindi ka dapat nakabuhol ng ganito." Dahan-dahan, kinuha ni Elias ang kanyang maliit na kutsilyo.
Gamit ang dulo nito, maingat niyang pinutol ang mga tali ng lambat na nakapulupot sa mga tadyang ng kalansay. Ang bawat pagputol ay tila isang pagpapalaya. Nang maalis ang kawit na nabaon sa dibdib ng skeleton woman, naramdaman ni Elias ang isang mahinang bugso ng hangin sa loob ng silid, tila isang buntong hininga ng pasasalamat mula sa kailaliman ng mga buto. Ngunit hindi doon nagtapos si Elias. Nakita niyang ang mga buto ay nagkahiwa-hiwalay at wala na sa tamang pwesto dahil sa pagkakaladkad niya rito sa yelo. "Dapat kang mabuo," sabi ni Elias. Sinimulan niyang ayusin ang bawat piraso. Ang mga buto ng paa ay inilagay niya sa ibaba, ang mga binti, ang balakang, at ang mahabang gulugod. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng kanyang pinakamalambot na balahibong carpet. Bawat buto na hinahawakan niya ay parang nagyelong bato, pero habang tumatagal ang kanyang paghaplos, tila ba nagkakaroon ang mga ito ng kaunting init mula sa kanyang sariling mga palad. "Dito ang iyong mga kamay," pagpapatuloy niya, habang inaayos ang mga daliring buto na tila mga talulot ng isang tuyong bulaklak. "At dito ang iyong ulo." Inilagay niya ang bungo sa tuktok. Ngayon, ang skeleton woman ay hindi na mukhang basura mula sa dagat. Mukha na siyang isang taong natutulog, payapa sa ibabaw ng puting balahibong carpet. "Sino ka kaya bago ka naging ganito?" tanong ni Elias, habang nakatitig sa mga guwang na mata ng bungo. "Anong kwento ang dala mo sa ilalim ng yelo?" Sa sandaling iyon, ang apoy sa apuyan ay biglang lumakas, nagbibigay ng ginintuang kulay sa puting kalansay. Napansin ni Elias na ang lumot na nakabalot sa bungo ay nagsimulang matuyo at maging kulay itim na tila tunay na buhok. Isang kakaibang bango ng dagat at sariwang hangin ang pumalit sa amoy ng nabubulok na putik. Napagod si Elias sa kanyang ginawa, ang tensyon ng gabi ay dahan-dahang kumuha sa kanyang lakas. Umupo siya sa tabi ng kalansay, isinandal ang kanyang ulo sa dingding, at pinanood ang huling liwanag ng apoy. "Hindi ako alis sa tabi mo," bulong niya bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. "Dito ka muna. Mas ligtas ka rito." Sa pagtulog ni Elias, hindi niya napansin na ang isa sa mga daliring buto ng skeleton woman ay bahagyang gumalaw, tila pilit na inaabot ang dulo ng kanyang damit. Ang ugnayan ay nagsimula na, isang ugnayan na hindi na mapuputol ng kahit anong unos sa Greenland. Ang gabi sa Greenland ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa labas ng kabin, ang hangin ay humihiyaw, pilit na binabakbak ang bawat harang, ngunit sa loob, may isang kakaibang katahimikan na bumabalot kina Elias at sa kalansay ni Arnak. Si Elias ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi payapa. Sa kanyang panaginip, dinala siya ng kanyang diwa sa ilalim ng dagat. Nakita niya ang isang dalaghang pilit na kumakawala sa mga tali, habang unti-unting lumulubog sa madilim na kailaliman. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, at ang hapdi ng pagkakatraidor ng sariling kadugo. Ramdam ni Elias ang bawat bigat ng tubig at ang bawat sakit ng pag-iisa sa loob ng daan-daang taon. Dahil sa tindi ng emosyon sa kanyang panaginip, isang mainit na luha ang dahan-dahang namuo sa sulok ng mata ni Elias. Ang luhang ito ay hindi lamang simbolo ng pighati, kundi ng wagas na empatiya, isang damdamin na matagal nang hindi nararamdaman ni Arnak mula sa sinumang buhay na nilalang. Ang luha ay gumulong sa pisngi ni Elias at pumatak sa sahig, saktong tumama sa guwang na mata ng bungo ni Arnak. Sa sandaling iyon, ang kalansay ay tila nakaramdam ng kuryente. Ang bungo ay dahan-dahang gumalaw, uminom sa alat at init ng luhang iyon. Para kay Arnak, ang isang patak na iyon ay mas matamis kaysa sa anumang handog sa mundo. Ito ay pagkilala sa kanyang pagkatao. Nauuhaw ako. Tila isang bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin, bagamat walang labi na bumikas nito. Dahil sa uhaw sa buhay, ang kalansay ay dahan-dahang bumangon mula sa kanyang higaang balahibo. Ang bawat buto ay lumagutok, habang pilit na inaayos ang sarili. Gumapang siya palapit sa natutulog na si Elias. Ang kanyang mga daliring buto ay dahan-dahang dumapo sa dibdib ng mangingisda. Hindi siya nandito para manakit. Nandito siya para uminumpa sa buhay na dumadaloy sa lalaking nag-aruga sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Arnak ang malakas at matatag na tibok ng puso ni Elias. Ang tunog na iyon ay naging musika sa pandinig ng kaluluwa ni Arnak.
Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga buto sa ritmo ng tibok na iyon. Isang sinaunang awitin ang dahan-dahang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan, isang awit na walang salita, kundi puro damdamin. Sa bawat nota ng kanyang kanta, ang kadiliman sa loob ng kabin ay tila naging ginto. Ito ang awit ng pagkabuhay. Ang bawat patak ng luha at bawat tibok ng puso ni Elias ay nagsilbing sinulid na tatahi muli sa nawalang laman ni Arnak. Sa gitna ng nagyelong gabi ng Greenland, ang mahika ng pakikiramay ay nagsimulang bumura sa sumpa ng nakaraan. Sa loob ng madilim na kabin, ang hangin ay nagsimulang uminom ng mabilis, tila may sariling buhay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Si Elias ay nananatiling himbing sa pagkakatulog, ngunit ang kanyang paghinga ay sumasabay na sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa buong silid. Ang kalansay ni Arnak ay hindi na lamang nakahiga, siya ay nakaluhod na sa tapat ni Elias, at ang kanyang mga puting buto ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Dahan-dahang itinaas ni Arnak ang kanyang mga daliring buto at itinapat ito sa tapat ng dibdib ni Elias. Hindi niya direktang hinawakan ang balat ng lalaki, ngunit tila may isang hindi nakikitang puwersa na humugot sa ritmo ng buhay ni Elias patungo sa kanya. Ang tibok ng puso ng mangingisda ay naging malakas at malalim, na parang tunog ng isang sagradong tambol na umaalingaw sa gitna ng nagyayelong kapatagan ng Greenland. Sa bawat paghampas ng tunog na iyon, ang kalansay ay nagsimulang gumalaw sa isang marikit at nakakangilabot na sayaw. Ito ang sayaw ng muling pagkabuhay. Mula sa gitna ng kanyang mga tadyang, nagsimulang lumitaw ang mga mapupulang ugat na parang mga baging na gumagapang at yumayakap sa bawat buto. Ang mga ugat na ito ay dinadaluyan ng bagong dugo at enerhiya na hiniram mula sa init ng malasakit ni Elias. Kasunod nito, ang mga tuyot at gasgas na buto ay dahan-dahang binalot ng kulay rosas na laman at masisiglang kalamnan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan na dating tinangay ng agos at kinain ng mga isda ay muling nabubuo sa harap ng mahiwagang awit na nagmumula sa kaluluwa ni Arnak. Sa huli, isang makinis at mainit na balat ang bumalot sa kanyang buong anyo, kasing puti ng nyebe sa labas, ngunit may taglay na init ng isang nagbabagang apoy sa apuyan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay muling tumubo ng mabilis, dumadaloy pababa sa kanyang mga balikat na tila isang itim na ilog ng sutla. Ang mga guwang na mata na dati ay puno ng dilim ay napuno ng liwanag hanggang sa lumitaw ang dalawang malalim na balintataw na puno ng buhay, alaala, at pasasalamat. Nang mabuo ang kanyang huling daliri, ang ingay ng hangin sa labas ay biglang tumigil at ang kabin ay napuno ng isang matamis at mapayapang katahimikan. Ang skeleton woman ay wala na. Ang nasa harap ng natutulog na si Elias ay isang ganap na tao, na buo muli dahil sa isang mangingisdang hindi natakot sa kanyang kapangitan. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Elias, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang taon, naramdaman niya ang tunay at payapang antok habang ang kanilang mga puso ay tumitibok ng sabay. Nang magsimulang sumilip ang unang sinag ng bukang liwayway sa abot tanaw ng Greenland, nagising si Elias na may kakaibang pakiramdam. Hindi ang dati niyang nararamdaman na tila ba ang bigat ng mundo ay nakadantay sa kanyang dibdib. Sa halip, ang hangin sa loob ng kanyang kabin ay tila mas banayad at may amoy ng sariwang hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad siyang napabalikwas nang maramdamang may katabi siyang ibang tao sa kanyang higaan. Inaasahan niyang makikita ang nakakatakot na kalansay, ang mga puting buto, at ang mga guwang na mata ni Arnak na nagpabangon sa kanya sa takot kagabi. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing hindi niya kailanman inasahan sa kanyang buong buhay. Sa tabi niya, nakahiga ang isang babaeng may balat na kasing kinis ng porselana. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, nakakalat sa ibabaw ng puting balahibong carpet na tila isang gawang sining. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa, isang patunay na siya ay humihinga, na siya ay buhay. Ito ba ay isang panaginip? Bulong ni Elias, habang ang kanyang boses ay tila isang hangin na ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. O ako ba ay tuluyan ng nilamon ng espiritu ng dagat? Dahan-dahang gumalaw ang babae. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang kulay ng mga ito ay kasing lalim ng pinakamadilim na bahagi ng karagatan, ngunit may ningning na tila bituin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumayo.
Sa halip, tumitig siya kay Elias ng may matinding pamilyaridad, tila ba kilala na niya ang bawat linya sa mukha ng lalaki, dahil sa pagbabantay niya rito habang ito ay tulog. "Sino ka?" Sa wakas ay naitanong ni Elias, ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang balikat ng babae, upang masigurong hindi ito guni-guni lamang. Ako ang iyong huli, Elias. Sagot ng babae sa isang tinig na parang himig ng isang malamyos na kanta. Ako ang kalansay na iyong kinalinga. Ako si Arnak. Napaurong si Elias, ang kanyang isipan ay pilit na pinagdidikit ang imahe ng kalansay na kinaladkad niya sa yelo at ang napakagandang babaeng nasa harap niya. Paano ito nangyari? Ang mga buto, ang sumpa. Ang iyong luha ang nagbigay sa akin ng tubig. Paliwanag ni Arnak habang dahan-dahang bumabangon. At ang iyong puso ang nagbigay sa akin ng awit. Hindi mo lamang ako iniahon sa dagat, Elias. Iniahon mo rin ako sa aking sariling galit. Hindi alam ni Elias kung tatakbo ba siya o luluhod. Ngunit nang makita niya ang isang maliit na peklat sa tadyang ng babae, ang mismong bahagi kung saan nabaon ang kanyang kawit kagabi, doon niya naintindihan na ang himalang ito ay totoo. Ang katatakutan na nagmula sa kailaliman ay naging isang biyaya sa ibabaw ng lupa. Ang mga sumunod na araw sa baybayin ng Greenland ay naging isang kakaibang balanse sa pagitan ng realidad at mahika. Si Arnak ay kailangang muling matutunan ang lahat, ang lasa ng pagkain na hindi tubig alat, ang bigat ng katawang may laman, at ang tunog ng sarili niyang tinig na nakikipag-usap sa isang buhay na nilalang. Para kay Elias, ang kanyang dating tahimik at mapag-isang kabin ay napuno ng isang presensyang hindi niya inakalang kakailanganin niya. Bakit mo ako pinili? Tanong ni Arnak isang hapon habang pinapanood niya si Elias na naghahanda ng tuyong isda. Maraming isda sa dagat na mas madaling huliin kaysa sa isang kalansay na puno ng sumpa. Itinigil ni Elias ang kanyang ginagawa at tumingin sa labas, kung saan ang yelo ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na araw. Hindi kita pinili, Arnak. Pinili tayo ng dagat. Noong una, takot ang nagdala sa akin sa iyo. Pero noong nakita ko ang iyong mga buto, nakita ko rin ang sarili ko, nag-iisa, at itinapon ng mundong hindi ako naintindihan. Lumapit si Arnak at hinawakan ang kamay ni Elias. Ang init ng kanyang balat ay tila isang himala pa rin para sa mangingisda. Ang mga tao sa iyong nayon malalaman ba nila? Hindi nila kailangang malaman ang lahat, sagot ni Elias. Para sa kanila, ikaw ay isang estranghero mula sa malayo. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang Greenland ay maliit na lugar, at ang mga kwento ay mabilis maglakbay gaya ng hangin. Sinubukan ni Elias na ipakilala si Arnak sa ilang mga kasamahan sa nayon bilang isang nakaligtas mula sa isang lumubog na kayak mula sa kabilang panig ng fjord. Ngunit may mga matang hindi madaling malinlang. Si Nanok, ang matandang leader, ay madalas na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nakikita ni Nanok ang paraan ng paglakad ni Arnak, tila ba ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng alon, at ang kanyang mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mortal. Isang gabi, habang naglalakad ang dalawa sa ilalim ng naglalabasang aurora borealis, naramdaman ni Arnak ang tawag ng dagat. Tumigil siya sa gilid ng tubig at nakinig. Ang mga espiritu ng kanyang nakaraan ay tila bumubulong sa kanya, tinutukso siyang bumalik sa katahimikan ng kailaliman. Natatakot ako, Elias. Bulong ni Arnak. Paano kung ang laman na ito ay hiram lang? Paano kung isang araw ay magising ka at buto na naman ang nasa tabi mo? Humarap sa kanya si Elias at hinawakan ang kanyang mukha. Kung mangyari man yon, muli kitang ayusin. Muli kitang awitan. Ang pag-ibig ko ay hindi nakadepende sa iyong anyo, kundi sa kaluluwang nagturo sa akin na hindi masamang magkaroon ng kasama. Sa gitna ng nagyelong lupain, nabuo ang isang pangakong mas matibay pa sa pinakamatigas na yelo. Ang mangingisdang takot sa mundo at ang babaeng itinapon ng mundo ay nahanap ang kanilang santuwaryo sa isa't isa. Ngunit ang huling pagsubok ay dumarating, ang pagharap sa katotohanan na ang bawat simula ay may kaakibat na pagtanggap sa katapusan. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ni Arnak, ang araw ng paghatol ng kalikasan. Isang malakas na bagyo, ang Pitok, ang humagupit sa baybayin ng Greenland.
Ang hangin ay tila galit na dambuhala na nagnanais wasakin ang bawat kabin sa nayon. Sa gitna ng unos, naramdaman ni Arnak ang pamilyar na lamig sa kanyang mga buto. Elias, Tawag niya, ang kanyang boses ay nangangatal. nararamdaman ko ang dagat. Tinatawag ako ng aking ama sa kailaliman. Ang sumpa, hindi pa ito tuluyang napuputol. Sa labas ng pinto, nakatayo ang matandang sinano. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatitig sa dalawa. Ang isang espiritong kinuha mula sa dagat ay dapat may kapalit, Elias. Hindi mo maaaring ariin ang pag-aari ng kailaliman ng walang sakripisyo. Humarap si Elias kay Nanok at pagkatapos ay kay Arnak. Hindi siya natakot. Kung kailangan ng dagat ng kapalit, kunin niya ang aking pag-iisa. Kunin niya ang aking takot. Pero si Arnak, siya ay hindi na sa dagat. Siya ay bahagi na ng aking paghina. Lumapit si Elias kay Arnak at niyakap ito ng mahigpit sa gitna ng kabin na tila guguho na. Makinig ka sa akin, Arnak. Hindi na ikaw ang kalansay na nakita ko sa ilalim ng yelo. Ikaw na ang babaeng binuhay ng aking luha. Hanggat tumitibok ang puso ko, ang iyong laman ay mananatiling mainit. Sa isang pambihirang pagkakataon, ang awit na dating kinanta ni Arnak para mabuo ang kanyang katawan ay sabay nilang inawit. Isang duet ng isang mortal at isang muling nabuhay. Ang kanilang tinig ay mas malakas kaysa sa hagupit ng bagyo. Biglang tumigil ang hangin. Ang mga alon na tila lalamon sa kanilang tahanan ay dahan-dahang humupa. Ang sumpa ng ama ni Arnak na nakabase sa puot at pag-iisa ay tuluyang nadurog dahil sa wagas na pagtanggap ng isang estranghero. Ang dagat ay tumahimik, tila yumuyuko sa kapangyarihan ng isang pag-ibig na mas matanda pa sa yelo. Mula sa araw na yon, wala nang nakitang kalansay sa baybayin. Ang sumpa ay naging isang basbas. Pinili ni na Elias at Arnak na manatili sa maliit na kabin, malayo sa mga bulong ng nayon, namumuhay sa simpleng biyaya ng bawat pagsikat ng araw. Lumipas ang maraming taon sa Greenland. Ang kwento ng mangingisdang nakabingwit ng kalansay ay naging isang matandang alamat na ikikikwento ng mga lola sa kanilang mga apo tuwing sasapit ang mahabang gabi ng taglamig. Sinasabing si Elias at Arnak ay namuhay ng payapa hanggang sa kanilang huling hininga. Hindi sila namatay ng may takot, kundi may ngiti, dahil alam nilang ang kamatayan ay isa lamang pagtulog sa ilalim ng yelo na muling gigisingin ng isang bagong awit. Kung mapapadpad ka sa dulong bahagi ng Hilaga, sa isang abandonadong kabin na malapit sa dagat, mapapansin mong ang mga bato roon ay tila kumikinang pa rin. At sa mga gabing lumalabas ang Aurora Borealis, kung dirinig kang mabuti sa ihip ng hangin, hindi mo maririnig ang lagutok ng mga buto. Ang maririnig mo ay ang marahang tibok ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng katatakutan, isang patunay na kahit ang pinakawasak na bahagi ng ating pagkatao ay kayang muling mabuo, basta't may isang taong sapat ang tapang na hawakan tayo sa gitna ng dilim. At dito nagtatapos ang alamat ng Skeleton Woman, mga ka-Dark Passenger. Ang alamat ng Skeleton Woman ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang na harapin ang kalansay, ang mga madidilim na lihim at malalalim na sugat ng nakaraan ng isang tao. Hindi sapat na mahalin lamang ang maganda at buhay, kailangang magkaroon ng pasensya na ayusin ang mga bahaging wasak at tanggapin ang buong pagkatao ng ating kapareha, kahit pa ito ay nakakatakot sa simula. Ipinapakita rin ito na ang pagkalinga at empatiya ay may kapangyarihang bumuhay at magpaamo sa anumang puot. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng sariling tibok ng puso o malasakit, ang isang pusong matagal nang nag-iisa at itinapon ng mundo ay muling makakahanap ng init, anyo, at pag-asa upang magmahal muli. Kung nagustuhan niyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.